MRI pare. So, ulitin ko lang from the top para dire-diretso. So, MRI, hatiin natin sa 4 na step. Tapos, papalalimin natin yan. Okay? So, una, ito muna, nag-a-apply tayo ng magnetic force. Sunod, bubuksan natin yung radio frequency on. Tapos, radio frequency off. Tapos, ayan na, mag-i-emit na yung ating katawan ng signal na kailangan natin. So, bago tayo mag-proceed dyan, gusto ko lang malaman mo kung bakit hydrogen yung ginagamit natin na atom, kahit sobrang dami namang element sa katawan natin. Bakit hydrogen atom? Bukod sa siya yung abundant, yung pinakamadami, kasi pare, ang hydrogen, meron siyang net spin value na 1/2. Okay? Kasi importante kasi yan. Kasi para kapag baka siya merong net spin value muna na 1/2 kasi meron siyang 1 proton. So, isang proton, ang equivalent niyan, 1/2 spin. Tapos, wala siyang neutron, diba? So, automatic may 1/2 na spin siya. Ngayon, pag sa iba kasing di ba madaming elements sa katawan natin. Yung ibang elements, meron silang 2 proton, yung mga ganyan nila. 2 proton, 2 neutron, ganyan. Yung mga yun, kina-cancel out nila yung isa't isa. Kaya nagiging zero yung net spin value nila. Pag kasi zero pare yung net spin value, hindi siya maapektuhan ng mga external magnetic force, which is yung MRI natin. So, kaya ang pinipili natin hydrogen. Okay, kasi nga isang proton lang siya. Tapos meron siyang 1/2 na net spin value. Okay? Tapos maginaw ka na dyan. Start na tayo dito. Brief discussion lang pare. So, ayan, nag-prepare ako ng mga slides. Pinapasok ko dyan. Diba? Okay. So, dito muna tayo sa number 1. So, bago pala tayo maglagay niya ng magnetic force na yan, ano bang itsura ng mga hydrogen atom sa katawan natin? So, ang itsura ng hydrogen atom sa katawan natin, iba-iba yung orientation nila. May nakaganyan, may nakaganito. Iba-iba. Kung saan sila nakaturo at umiikot yan ha. Ganito itsura niyan. Ganyan. Umiikot silang ganyan. Iba-iba sila. Iba-iba. Okay, ngayon, pag naglagay ka ng magnetic force, pag pinasok mo na sila sa MRI machine, dun sa tube, lahat yan, yung makukulit na hydrogen atoms na yan, mag-go with the flow siya dun sa kung nasan yung yung magnetic field na in-apply mo. Okay? So, yung nire-represent siya yan, B tapos 0. Ayan. Yan yung magnetic field pag ganun. So, lahat yung mga hydrogen atom na yun, pupunta sila doon. Karamihan, pupunta sila doon. May mga ilan na pupunta dito sa anti-parallel, sila, hindi sila nakasunod dun sa magnetic force. So, by the way, ang pala niya, nandito yung ulo nung pasyente mo, pag ganyan siya. Pag ganyan yan. Okay? Pag ganyan siya. So, iba, papunta dun. Yung mga lumilihis ng yung hindi sumusunod, mga mga high energy, atom, high energy. Yung mga low, sila yung mabilis ma-impluwensyahan ng magnetic force, sila yung pupunta dun. Ngayon, pagka gumaganyan yan, diba? Ganyan yung ikot yan eh. Ang tawag dyan, precession. Ayan. Mahalaga yan mamaya. So, umiikot-ikot silang ganyan. Ngayon daw, pag daw pinagsama-sama mo yung, in-estimate mo yan, doon mo makukuha itong magnetization, vector. So, parang nire-represent niya
yung majority nitong mga hydrogen atom na yan. So, ang tawag doon, magnetization vector. Okay? Sabayin natin. Ngayon, so, ayun na nga, naglagay ka na nung magnetic field. So, ngayon, ano nangyayari dun sa tube? Ano yung nagkikreate nung magnetic field, pare? Anong magnet yun? Ayan yung tube mo, diba? Ang nagkikreate nung magnetic field na yung superconductive coil, yung main coil natin. Yung mamahalin. Yung superconductive siya. Tapos, lagi siya dapat binubusan ng helium para lumamig. Okay, so siya yung nagkikreate nung strong magnetic field. Ngayon, may nilagay pa silang iba pang magnet. Ano yun? Yun yung shim, saka yung gradient. Shim coil, saka gradient coil. So, may mga function sila. So, paano si shim coil? Si shim coil, pag ganyan daw siya, o pag ganyan yung itsura niya. Si shim coil, ang ginagawa niya, hanggat maaari, ginagawa niyang homogeneous, pare-parehas sana itong mga atom. So, ginagawa niyang pare-parehas yung mga atom. Yun lang ang ginagawa ng shim coil. So, hanggat maaari, homogeneous sila. Na nakasunod dito kay BO, yung magnetic force natin, external magnetic force na nanggagaling dito sa main coil. Next naman natin na coil, si gradient coil. Ito mahalaga siya. Sobrang halaga niya para sa akin. Kasi dahil sa kanya, kaya nagkakaroon tayo ng mga slices. Okay, kung bakit nalo-localize natin. So, i-explain ko sa'yo kung bakit. Kasi diba nga, lahat ng hydrogen atom na yan, may umiikot sila. Umiikot sila sa precision. Yung precision nila iba. Umiikot. Ito na mo, papato ko sa'yo. Gumaganyan sila. Okay, ngayon nag-apply ka ng magnetic force, para-paras lang sila yung ikot, yung bilis nila. Ngayon, nung nagkaroon na ng gradient coil, na-control yung ikot nito. So, may mga hydrogen atom na mabagal lang yung ikot. Dito naman sa bandang gitna, medyo mabilis. Pagdating dito sa may ulo, pinakamabilis. So, ganun siya. Ganun yung gradient niya, ha? Merong paganyan siya, pare. Ayan, pataas. Pinakamataas dito sa may ulo. Sa kanya yung pinakamabilis. So, ngayon, meron ng mga may parang category na. So, dito mabilis, dito sobrang bilis, dito pinakamabilis. Okay? So, ayan yung pag nag-apply tayo ng, yan yung step 1. Yan yung step 1. So, next naman, itong step 2. Ano lang ta, brief discussion na. So, mamaya na natin palalimin. Aanohin na muna natin. By the way, yung gradient coil, iba-iba siya. Merong gradient coil na X, Y, Z ata. So, iba-ibang plane. So, merong gradient coil sa coronal, merong sagittal, iba-ibang ano. Kaya doon din tayo nagkakaroon ng mga view. So, may AP, parang sa X-ray. Kasi dahil nga dun sa gradient coil. Okay? So, ba't siya mahalaga? Yung gradient coil. Connected siya dito sa step number 2. Yung radio frequency on. Wala ng tinta. Radio frequency on. So, ano nangyayari? Diba nga, lahat sila pag ganito. Ngayon, sabi, pag daw nagbato ka ng radio frequency, yung atom daw, di ba, mag-flip ng 90 degree. So, mag-flip siya ng ganun. Okay? Tapos, iikot na sila ng ganyan. Tapos, mahaganda pa doon, in phase pa. Ganyan. Yan ang in phase. Ito ang out phase. Yan, hindi sabay-sabay yung ikot nila. Out phase, ito in phase. Okay? So, pag ganyan-ganyan sila. Ngayon, pag binato mo ngayon si
si RF, yung radio frequency, ang epekto niya sa atom, mag-flip. Okay? Ngayon, kung walang gradient coil, kung tanggalin natin yung gradient coil, lahat ng atom, lahat yung hydrogen atom na yun, mag-flip. Diba? Kahit nasan pa sila, nasa may paa, nasa may ulo, lahat yan mag-flip. Lahat sila mag-flip pataas. Pero dahil nga may gradient coil tayo, ang tatandaan mo lang dyan sa step number 2, itong pinakamahalaga, ang mag-flip lang pare, yung kaparehas ng frequency ng yung ganito niya, yung precision niya, kaparehas, yung frequency ng pag-ikot niya, kaparehas ng frequency ng radio frequency. So, halimbawa, hinati natin to. Kunyari, ito yung x-ray, ito yung tube mo sa MRI. So, ito yung frequency nito, nung sa dulo, mababa, ito mataas. So, nagbato ko ngayon ng 2 na radio frequency. So, ang magpi-flip lang, lahat ng mga nasa gitnang hydrogen atom. Lahat ng nasa gitna. Ito mga nasa dulo, yung hindi niya ka-match, hindi sila maapektuhan. Ganyan pa rin sila. Okay? Nakukuha mo? Kaya merong mga slices. Okay? Kasi kung gusto ko tingnan yung paa, edi mababa lang yung radio frequency kong ilalagay. So, sila lang magpi-flip. Yung mga mabibilis, hindi, ganun pa rin sila, same pa rin sila. Okay ba? So, isa pang mahalagang paano mo mako-compute ngayon yun? Yung pag-ikot nito. So, mako-compute mo yung ang tawag doon sa umiikot-ikot na yan, kung kukumputin mo yung pag-ikot nila, yung frequency ng pag-ikot nila, ang tawag, Lamour frequency. So, ano yung Lamour frequency? Madali lang pare. Ang Lamour frequency, yun yung gyrometric ratio. Ito, lahat ng elements sa katawan may specific na ganyan. So, since naman hydrogen lang naman yung inaano natin sa MRI, tandaan mo lang na ang gyrometric ratio ng hydrogen ay 42.5. So, itong si 42.5, ita-times mo sa yung strength ng magnetic field mo. Bawa 5, siya, 10 Tesla, ganyan. So, ita-times mo siya dun sa strength ng magnetic field. Nung BO, yung strength nung nito. Yun, yung sagot dun, yun na yun, yung frequency nito. Okay ba? Yun na yung, niyan. Yun na yung bilis niyan. Okay? So, ngayon, sinabi ko, babalikan ko ha. Yung RF on, pag inon mo yung RF, ang maaapektuhan lang sa lahat ng mga atom na yan nandun ay kung ano lang yung kamatch. So, kung anong frequency nito, kung kaparehas niya yung radio frequency, sila lang yung magpi-flip 90 degrees. Okay ba? So, doon mo malolocalize. Doon nagkakaroon ng mga slides. Okay? So, next na tayo. Ito na yung madugo dito eh. Ito na yung mahirap. So, ito yung paano pag pinatay mo na yung radio frequency. In-off mo na. Ano nang mangyayari pag in-off mo na yung radio frequency? Pag in-off mo na. So, ito na tayo sa step 3. In-off mo ngayon yan. So, ngayon, ang mangyayari dyan, wala nang force na umaano sa kanila doon. Bababa na ngayon yan. So, paano ang baba niyan? Ang baba niyan, yung relaxation niya nahati sa dalawa. Okay? So, para mas maintindihan mo, ito ilalagay ko. Ito yung plane. Okay? Ayan, ha? Okay. Dito sa ito yung ano mo, magnetic force mo, yung BO mo, yung magnetic force mo pa ganun. So, mga atom mo, nakaganyan ngayon. Okay, ngayon, binato mo si radio, si RF. Binato mo.
Ngayon, maapektuhan. Ito, same sila ng frequency, no? Same sila. So, nag-flip siyang ganyan ngayon. Nag 90 degrees siya. So, ayan na. Ayan na. Gumaganyan-ganyan na siya dyan. Ngayon, ang mangyayari, pag in-off mo na, tinanggal mo na yun, magpi-flip na yan. Paano yung flip niya? Mula dyan, pag ganyan siya. Tapos, babalik na dyan. Okay ba? Ay, hindi pala. Sorry. From ganito pala, pag ganito siya, magwiwiggle siyang ganyan. Magwiwiggle siyang ganyan habang umiikot to. Okay, hanggang bumalik siya ulit dito sa dati niyang state na naka-align doon sa magnetic force. So, ulitin ko, nilagyan mo si RF, Poop, nag-flip siya kasi parehas sila ng ng frequency. Ngayon, pinatay mo si RF, pinatay mo. Mangyayari dyan, mag-flip siya na. Ito, magaganyan siya. Ayan. Okay. So, explain ko na sa'yo ng maayos. So, may dalawang relaxation. Makinig ka mabuti. Mabilis lang to. Summarize ko na. May dalawang relaxation. Merong T2, meron ding T1. So, si T2, si T2, di ba ito yung signal, yung nasa taas. Di ba? Yan yung detector yung nasa taas, yung nasa transverse, ayan yung tube mo. Ito yung tube mo. Ayan yung pasyente mo, ito yung ulo. Ayan paa. Ayan, tas ito yung magnetic force mo. Ngayon yung scanner mo, nandito yan. Ngayon, kailangan mo yung RF, kailangan yung signal na makukuha niya pag ganun. Hindi parallel dito sa, kasi malakas to So, madidisturb niya. So, dapat gagawing perpendicular. Pag ganyan, di ba ganyan? Perpendicular. Yung signal na makukuha mo. Kaya piniflip natin siya Kaya natin siya piniflip. Ngayon, ito na yung, isipin mo, ayan yung tube. Bilog yan, ayan yung tube. Ngayon, ayan yung signal. Pag nakaganyan siya 90 degree, ang lakas-lakas ng signal niyan. Kulay puti yan. Mas malapit dito, mas nakatayo, mas maputi sa signal. So, ayan. Tapos, pawala yung signal niya kasi pinatay mo na yung RF. Pawala na ngayon tong signal niya. Okay? Yun yung T2. Okay? Yun yung T2. Yung pagkawala nung kanyang, yung length nito, yung pagkawala niya dito sa, yung distance niyan, papunta dito. Ayan. Yan yung T2. So, di ba nga, pag nagpi-flip siyang ganun, no? Pag ganun. So, ano nangyayari? Dito, ang niya, ang taas-taas niya, pataas, pag ganyan ang nangyayari dyan. Tama ba? Pag ganyan ba? Wait lang pare ha. Wait lang. T2. Wait. Okay, so tama naman pala ako pare. Ito, gaganyan siya. So, ang T2, ayan. Yung decay. Yung etong point, yung pinakamataas, di ba una, malakas yung signal niya. Tapos, habang nagpi-flip siya, pababa yung signal. So itong distance, so pag nandyan, una, ganyan, malakas. Tapos, nag-flip siya, pinatay mo yung RF, pababa na siya ngayon, ng pababa, hanggang maging ganito na siya. Okay, yun yung T2. Yung pag-decay nung signal nito. Yung pag-decay nito, nawawala na yung kanyang tong longitudinal niya. Okay? Yun ang T2. So, ano naman yung T1? T1, ito ang T1, ayan. So, kung ito nawawala kada ikot, kada ganun. Si T1 naman, itong mini-measure mo.
Ayan. Yan o. Yan yung dulo eh. Papalapit ng papalapit dito sa kung nasaan yung magnetic force mo. So, kung si T2 decay, pawala ng pawala yung signal. Ito yung signal, no? Pawala ng pawala yung signal. Habang nangyayari yun, papalapit naman ng papalapit yung T1. So, ang T1, ang nire-represent niya, yung gain ng transverse axis. Yung dati niyang yung nakasunod dito. Yun ang mini-measure niya. So, kung mapapansin mo, parehas siyang nangyayari, no? May nangyayaring T2 na may nagdi-decay. Habang nangyayari yun, nangyayari din si T1, no? Habang bumababa yung signal dito, dumadagdag naman yung transverse axis, which is yung T1. Okay? So, yun ang pinagkaiba nila, pare. So, ano naman ngayon kung ganun? So, ganito ang nangyayari, pare. Iba yung, pag pinatay mo na yung RF, mas mabilis nagaganito mas mabilis makabalik sino to? Si FAT. Kaysa ito si cerebral spinal fluid. So, fluid siya, water siya. Mas mabilis siya. Okay? Ito, meron ako ditong graph. Ayun, ito na. Papaliwanag ko na sa'yo. Papalitan ko lang ito, ha. Aburahin ko lang to. Galing na. Gets mo na si T2, ha. Saka si T1. Okay. Pag di mo gets, balikan mo. So, ito na yung graph. Okay? So, sinabi ko, ito si T2. So, makikita mo, ito pa. Ayan, yung blue, cerebral spinal fluid. So, ito 100%, ito yung signal mo. Yun yung signal mo. So, ayan, malakas ang signal niyan. Kasi nasa taas pa sila eh. Okay. So, saan daw makakita mo yung contrast ng T2? Pag daw inabot mo na yung loss na 63%. Okay. Kasi ang ginagawa pa rin itong T1, T2, dahil nga 'di ba, mas mabilis si FAT mas mabilis siya bumaba, mas mabilis siya mapunta dito. Huwag mo muna pansinin yan, si T1 yan. T2 muna tayo. So, mas mabilis siyang bumaba. Alam mo kung bakit? Kasi nga, sa T2, ang tawag doon, di ba, other name sa kanya, spin, decay. Kasi, pag mas madaming hydrogen atom, ano nangyayari, pag mag-dephase na sila, pag magaganyan na sila, una, in phase sila, may RF eh. May radio frequency. Ngayon, pag pinatay mo yung radio frequency, ano nangyayari sa mga hydrogen atom, nagaganyan sila, tinatamaan nila yung isa't isa, kinakancel nila. So, imbis na dire-diretso yung baba nila, natatagalan ngayon sila. So, ano nangyayari? Mas mabilis nagda-down yung mga hindi crowded. Tulad nito, etong water, napakadaming hydrogen yan. So, crowded siya ng hydrogen atom, maraming nagtatamaan, maraming nagka-cancel. Kaya, mabagal siya bumaba. So, unlike dito sa fat, konti lalo na sa muscle, diba? So, walang-wala. So, mas mabilis siya magda-down. So, yun yung T2, ha? Yung pagbaksak ng signal. Yun yung T2. So, ito yung signal, 100%. Sabi, kailan mo daw makukuha yung contrast na pinakamagandang contrast. Sabi, makukuha mo yung pag ang T2 mo, kinuha mo sa 63%. So, kasi nga naman, pare, pag dito ka pala bawa, ito 100%. Kinuha mo na agad ng 80. Tingnan mo, dikit-dikit pa sila. Pare-parehas pa silang high signal. So, lalabas yung sa image, parang hilaw. Maputi lahat. Diba?
So, pag daw 63 na, ayun, makikita mo na yung difference. So, mas maputi mas maputi ngayon to kasi ito yung signal, diba? Ito. So, mas maputi ngayon to. Kasi mas malapit pa siya dito. Mas maputi to. Si Pat, medyo gray. Yung muscle, dark. Okay, yun yung T2. T2 na contrast. Okay? T2 na contrast. Kasi nga, iba-iba yung pagbaksak eh. Nung signal, iba-iba yung pagbaksak. Okay? Gets mo na. So, pag T2, ang meron 63% para makuha mo yung eto. Okay? Tapos, ang pinakamaputi, yung CSF, cerebral, tapos ito, fat, tapos yung pinaka-dark, yung muscle. Okay? So, yan. Yan yung contrast na makukuha mo. T2. So, meron ding, 'di ba sabi ko nga, dalawa yung nangyayari na yan eh. Hindi sila magkasunod. Para sabay silang nangyayari. So, kung gusto mong T2, ayan, pwede mong kunin yan. Kung gusto mo naman yung contrast mo, maging parang more on, kinuha base sa T1 na relaxation. So, ayan, yan yung T1. Ito, ang kinukompute dito, gain. Gain na nung transverse axis, gain na. Okay? So, ano nangyayari dyan? Sabi nila, so, kung ito yung pag-decay, ito naman yung pag-gain. Pag-gain na nung transverse, diba pare? So, kung dito, nahuhuli si cerebral, spinal fluid, yung tubig, dito, ito pala rin yung wag mong kakalimutan. Ito yung signal. Yung signal. So, mas malapit ka dyan sa 100% na yan. Mas maputi. So, dito makikita mo yung difference nung dalawang contrast. So, dito, mas mataas yung signal ni fat. Nung red. Nung fat. Sunod yung muscle. Sunod yung fluid natin. Si CSF. So, sa pagtiningnan mo, pag T1, yung contrast niya, ang maitim yung CSF. Kabaliktaran dito, maputi yung tubig dito eh. Tas ang gray dito, yung fat. Ang gray dito, yung muscle. Tapos yung fat, siya yung maputi. Galing, no? Dapat siguro eh, basta talagang, dapat, diba, ito yung muscle sana, kasi siya yung nahuli dito. Pero talagang, pag daw mo, talagang magiging high yung signal nung fat. So, hindi ko na kung sure yun. Niyaan ko na lang. So, ganyan pare. Sa T1, yung pag-gain ng longitudinal, nag-gain, ang mauunang mag-gain, si fat. Tapos, sino ba? Kasi mabagal bumaba si CCF eh. Yung tubig eh. So, mahuhuli siya. Susunod si muscle, susunod si fat. Okay? So, para mas malinaw, i-review ko itong graph, ha? So, itong paganyan, itong line na to, yan? Signal. Itong pababa, time. Okay, so ito, signal, ulit, ito, time. Okay, so sabi, pagka sa 65% na, ayan, lalagyan ko ng line na, ayan. Diyan mo daw makikita yung pinakamagandang contrast nung T2 contrast. Ano yung kinukuha sa T2 contrast? Yung pag-decay. Pag wala nung signal. Ito yung signal, di ba? Bababa siyang ganun. So, yan kinukuha mo. Sa T2, yan yung kinukuha mo, ha? Yung pagbaksak nito. Okay. So, ayan. Sa time, so, makikita mo, pag ginano natin, pag kinonect natin sa time, bawa, 1, 2, 3. So, 1 second pa lang, na-reach na ni muscle yung 63%. Kasi nga, wala namang hydrogen na nagka-cancel out sa kanya. Kasi konti lang hydrogen sa kanya eh. So, pagdating ng 2 second, na-reach na ni fat
yung kanyang 63%. Okay? At pagdating ng 3 second, pinakamatagal, nahuli siya. Itong CSF, yung cerebral spinal fluid. So, nahuli siya. Diba? 3 seconds siya. So, ganyan mo siya i-graph. So, dito naman, sa T1, ang inaano natin, yung mapunta sila dito. Sino pinaka mabilis babaksak? Sino pinaka mabilis mag-gain nung longitudinal nung transverse axis, bumalik sa dati. So makikita natin kung ito 37% daw dumususukatin. Okay, so ayan ulit, ilalagay natin dito sa time 1 second, 2 second, 3 second, example lang. So sabi pinakamabilis na babaksak si Pat, 1 second pa lang nakaganyan na siya. 1 second pa lang, na-reach niya na yung 37% ng gain. Nakaganyan na siya. Ito si Pat, nakaganyan na siya, 37. Ngayon, si Maser, 2 seconds. So, paganyan pa lang siya. Tapos diba, ito yung finish line, ayan. Nandito na siya, malapit na siya. Nauna siya mag-finish. Sunod, si Maser naman. Nakaganyan lang. Sunod yung cerebral spinal fluid. So, matagal sila. Una fat, sunod muscle, sunod si cerebral spinal fluid. 3 second pa. Matagal bago niya ma-reach yung 37. Bago niya ma-reach yung 37%. Gets mo ba ako, pare? Okay, so, doon naman, pagdating naman sa contrast, ito yung signal. So, mas mataas, mas malapit ka sa taas, mas white ka. Okay? Mas malapit sa taas, mas white. So, ayan nga yung, ito pala yung pag blue, yung cerebral spinal fluid, pag red, yung fat, pag yung brown, yun yung muscle. So, kita mo, pinakamaputi, yung cerebral spinal fluid. Sa T2 ha. Tapos sunod si fat. Sunod yung muscle. Ayun pinakamaputi yung cerebral spinal fluid, medyo gray si fat, tapos maitim si muscle. Yun yung T2. Okay? Next, yung T1. Pag sa T1, ayun yung signal, no? So, kung sino mas malapit dyan, siya yung mas maputi. So, red yung mas malapit, si fat. Tapos, sunod yung muscle. Sunod yung, tama, muscle. Tapos, sunod na yung, ito kasi pinakamabagal nga itong tubig, eh. So, dito, mag-a-appear, mas dark mas dark yung water. Tapos, yung muscle, gray lang. Tas white yung taba. Okay, so, bakit gano'n? Bakit may dalawa pang relaxation? Bakit may dalawang contrast pa? Importante yun kasi may gamit yan. Okay? May gamit siya. Si T2, ginagamit si T2 kapag ang hinahanap mo, concern mo, mga pathology. Pathology, mga sakit. Yan ang concern mo. Si T1 naman, ginagamit siya kapag ang habol mo sa MRI is anatomical detail. Okay? Bakit? Bakit si T1? Kasi tinan mo pare, yung fat mas bright siya kaysa sa itim. So makikita mo na yung example, na-rupture yung ligament sa tuhod. 'Di ba yung ligament medyo fatty siya. So, magiging white yung appearance niya. Tapos, pag nakita mo, medyo may fluid. So, pag nakita mo yung white na yun, merong parang dark dito, parang may tear yung ligament niya, di ba? So, ayun. Hindi katulad dito sa T2. Kung T2 gagamitin mo, tapos, magkalapit kulay gray si fat, tapos si water white. Di katulad dito, merong muscle na nasa gitna, no? Merong muscle na nasa gitna. Okay? So, yan muna. Tapos, ikakat ko to. Next nating aaralin is yung T1 and T2 weight and image. So, di ba nga, may dalawang nangyayaring may dalawang nangyayaring relaxation. Paano pag ang gusto mo lang is more on T2? More on T2 yung makuha mo kasi nga, ang gusto ni Doc, malaman kung may sakit, kung may pathology. Tapos, paano naman kung gusto mo, more on T1, kasi, may masakit yung tuhod, so, titingnan kung may fracture siya. Okay? Malalaman mo yun, kaya mong i-manipulate yan. Okay? Pwede mo i-manipulate na mas more on
based sa T2 relaxation yung contrast ko or more on sa T1 relaxation. So, paano yun? Paano mangyayari yun? Doon papasok yung TE saka TR. Ano yun? Pare. Yung TE, siya yung time echo. Tapos si TR, siya yung time repetition. Okay, ituturo ko siya sa'yo. Wait lang. I-try ko lang kung ma-upload ko tong video.